Okay, good guys, no? Mayroon na naman tayong gagawin dito na whirlpool, no? So, nandito tayo ngayon guys sa Silang, Cavite, no? Sa ibaba, no? So, meron tayong gagawin dito guys, ayan. ED1 error na whirlpool front load, no? So, ito ngayon guys ang ating gagawin. Ito po ay ED1 error, no? So, yan, no? So, ED1 or EDL, no? So, ito na nga guys, bubuksan na natin to para ma-check natin. Para ma-check namin guys yung mga parts na may problema dito, no? So, ayan, binuksan natin. So, una natin tingnan, siyempre, wiring, kung baka may mga ngat-ngat ng daga, putol. Ayan. So, sisilip-silip natin yung mga wiring, guys. So far, okay naman. Wala naman tayong nakita ang kagat talaga ng daga sa mga wiring, no? So, mayroon lang tayong napansin dito, guys, sa board, no? Dito. Yung kanyang chopper transformer. Ayan, guys, oh. Naman. Ingat-ngat, ayan, oh. Ayan. Ayan. So, yung chopper transformer is maingat-ngat, no? So, ngayon, yung ibang parts dyan, hindi natin mapansin kung maingat-ngat din. Yun lang nakikita kasi natin na maingat-ngat, eh. Yung chopper transformer, no? So, subukan natin yan papalitan mamaya kung yan lang ba talaga ang problema, no? So, ayan. So, sinisilip-silip natin guys yung mga parts dito. Ganon din dito sa likod guys. I-check din natin yung mga dapat i-check dito, no? So, ang AD1 error guys, usually sa mga experience namin, mga resistor lang yan guys, yung mga nag-open kapag nagkakaroon siya ng AD1 error, no? Pero this time kasi, may mga ngat-ngat ng daga yung board guys, may ngat-ngat, no? So, i-check muna natin to yung sa baba, no? Bago natin tingnan yung taas, no? Tingnan muna natin dito. Ayan na nga, binubuksan namin guys para ma-check natin. So, ayan. So, ito na nga, no? Sinisilip-silip na natin to guys, no? So, mayroon na kasing driver board dito sa ilalim. So, i-check natin. So, ayan na nga guys, sinisimulan na namin i-check yung mga resistor nandito sa communication line. Ayan. So, okay. Wala kami nakitang problema guys dito sa communication line, no? So, i-check natin yung mga resistor guys. No, usually kasi guys sa mga experience namin, resistor ang naging problema doon sa ED1 error, no. So dito yan sa area na to guys, yung mga resistor na nandiyan. Usually diyan ang resistor diyan ay nag-o-open, no, kapag nagkaroon siya ng error. So ito yun guys, yung transformer, no. Subukan natin to palitan. Pero may mga nakikita kaming mga ngat-ngat guys sa ibang parts. Yung capacitor may ngat-ngat din. Pero yung pinakamakita talaga natin yung sa transformer. So ito guys, check natin dito. Okay naman yung mga resistor dito sa communication line. So ito, no? So ito talaga ang nakita natin na may problema. No? So yun, i-repair natin to. Tingnan natin kung kaya pa sa repair. So subukan natin guys, palitan yung chopper transformer na inat-ngat ng daga, no? Tingnan natin kung oobra. So, meron kaming mga dalang board dito para lang pang test dyan, guys, no? Tingnan natin. So, ito yun, guys. Yan, silip-silip na natin yung board. Ayan. So, ayan, guys, oh. So, ito na nga. Sinimulan na namin, guys, palitan, no? Subukan natin palitan kung obra. Sana yun lang yung problema. Yung kanyang chopper transformer, no? So, ayan. So, tingnan natin. So, ayan. So, ito guys, wala kaming choice kundi palitan siya kasi nung tinesting na natin, hindi talaga siya gumana, no? Kahit pinalitan na natin yung transformer, guys, hindi talaga siya gumana. So, ibig sabihin, marami na siyang kagat talaga, no? Kasi nga, yan, minsan guys, yung kagat ng daga talaga dyan sa mga capacitor ko, ibang parts dyan, hindi na natin makita, no? So, mahirapan na tayo mag-trace, no? Isa-isa, no? Lalo na home service tayo. Haba yung oras natin kung isa-isahin pa natin talaga yan, no? So, siguro pag nasa shop, siguro may chance pa na pwede natin yan isa-isahin. Bigyan talaga natin siya ng oras. Pero dahil home service tayo, so, may dala naman tayong pamalit na board. So, pinalitan na lang natin siya guys ng bago. So, okay. Thank you. Bye-bye.